Hello guys, welcome back to our vlog. Today we'll feature the Numazu Deep Sea Aquarium. So 1,600 yen yung adult rate pagpasok sa aquarium. Weekend kami pumunta kaya medyo maraming tao at maraming bata na pumunta syempre para matuto at tingnan yung mga deep sea creatures. According sa data na pinakita sa Numazu Deep Sea Aquarium, isa sila sa 100 na deep sea aquarium sa mundo. So since it's an aquarium, hindi lang deep sea creatures yung available. Meron ding mga surface or shallow water creatures na makikita tulad ng mga nasa video. Hopefully, makita or mai-showcase namin yung pangalan nila. Pero if wala, we apologize kasi hindi namin matandaan lahat ng pangalan ng mga creatures. Fish. Ano yung zebra lionfish? Ayun, yung zebra lionfish. Ito pala oh. Hello. Odd creatures. Suggested na family bonding itong pagpunta sa Numazu Deep Sea Aquarium kasi maraming matututunan yung mga bata at pati na rin yung mga matatanda. So, nakakaliw maglakad-lakad siyempre sa loob ng aquarium pero warning lang if meron kang phobia, I suggest na i-check mo muna sa website kung ano yung mga creatures. Nakikita usually sa Suruga Bay. Ay. So dahil nga deep sea aquarium siya, hindi siya yung mga typical na magagandang o makukulay ng mga isda yung makikita mo. Kami nga ni Wifey, medyo nanibago dahil may mga species talaga ng sea creatures na first time namin nakita. Meron din silang mga sino-showcase na preserved sea creatures. Flapjack octopus. Tatampo. I apologize if di talaga namin nasama yung pangalan ng ibang sea creatures. Kasi may hirap mag-assume na since kamukha niyo yung isang uri ng isda o crab, ay yun na rin siya. So, we are really sorry for that. Pagtungtong naman sa second floor, andun na yung highlight ng Numazu Deep Sea Aquarium which is the coelacanth. According kasi sa data na pinakita dito sa aquarium, yung coelacanth na na-discover sa Suruga Bay ay yung nag-udyok sa kanilang mangolekta pa ng mga deep sea creatures. Grabe ang haba pala nila. Buhay ba to? Oo, yung mga galaw. The coelacanth is known as the living fossil. Kasi according to studies, kahit a million years past, hindi nagbago or hindi siya nag-show ng change. Tapos sabi din ng Numazu Deep Sea Aquarium, yung naka-display ay isang frozen specimen, hindi replica. So dahil nga madalim sa loob, hindi mo rin mapapansin na lumilipas na pala yung oras. Dahil nakakaaliw din talagang tingnan yung mga cute at kakaibang sea creature sa loob ng Numazu Aquarium. Highly recommended talaga para maging bonding time ng pamilya, lalo na kung may mga bata kasi bukod sa malamig, marami silang makikita at may expose sa mga creatures na nasa dagat syempre. Nakakamiss din itong exhibition na to kasi hanggang ngayon, iisip namin ni Wifey kung paano nagiging transparent yung mga sea creatures na yan. So, ang dami pero yun nga, paano, di ba? May isa o isa't kalahating oras din kami sa loob ng aquarium. At sa later part ng exhibit ay replica na lang. Holy crap! Yung mga nakikita. Pagkatapos nga namin ay nagutom na kami ni Wifey. So, kumain na kami. May kalapit na seafood restaurant doon at yung kanilang binibenta ay talagang fresh yung mga seafood. Tulad na lang yung in-order namin. Hindi namin masabi yung pangalan ng shop. Basta katabi siya mismo nung Numazu Deep Sea Aquarium. Hindi malayo mula dun sa Numazu Deep Sea Aquarium yung Numazu Fish Market. Nakatawid ka lang at ayun na, Numazu Fish Market na. So,
Malapit sa dagat kaya i-expect natin ang sariwa at bago ang mga paninda rito. Hindi kami nakapamili ni Wifey dahil nag-commute lang kami. Kahit kasi isang stasyon lang ang Numazu mula sa Mishima, kailangan pong sumakay ng bus para makarating sa Numazu Fish Market. Kung hilig mo talaga ang seafood, sushi at sashimi, hindi ka magsisisi dumayo sa Numazu Fish Market dahil andito na lahat ng kailangan mo. At yun na nga, that concludes our vlog for today. We hope you enjoyed our vlog. So if you have any other suggestions na pwede na yung puntahan around sa area, paki-comment na lang. So thank you for watching. Please like and subscribe. See you!